Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Well, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa at purihin ng Panginoon na meron tayong patuloy na kalakasan, buhay, upang maipaglingkod sa Kanya. Welcome po sa ating Time in the Word. Pasensya na po kanina, hindi ko napansin na naka-mute yung audio ng music
So, nahantun lang yung ating logo. Walang background music before tayo mag-start, which is usually dapat po sa atin. Anyway, purihin ang pangalan ng Panginoon at ditong nakaraang weekend and ditong nakaraang holiday ay naging eventful dito po sa JCPC. Kaya tayo na evangelistic service last Sunday at atin hong pinag-aralan ng patungkol sa gospel at lalo na yung kaaway nito, just a perverted gospel, a twisted gospel, at yung paalala ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1 verses 6 hanggang verse 10. And I hope ay patuloy natin pagbulayan ang mga katotohanan na yon. And then last Monday, holiday, we had our sports fellowship together with JCBC Pandi. Though hindi ho nadali ng JCBC Guyong ang overall championship, pero talagang nadali naman ang enjoyment, ang fellowship, at nawaho ay we're looking forward, Lord willing, sa ganyang event next year. So patuloy natin ipag-pray po yan. And also, dito ho sa ating mga coming na gawain, sa Friday meron tayong prayer meeting. Sa Sunday ay ang ating mga usual na gawain, we will have our couples fellowship. So muli, ang mga may asawa o mag-asawa at nagpaplano na, malapit na mag-asawa, you're very much welcome sa ating hong couples fellowship. At nawa ho ito ay pag-pray natin na maging pagpapala sa bawat isa ho sa atin. Okay, so yun ho ang ating mga announcements, reminders, and dumako ho muna tayo sa ating panalangin bago ho sa ating pag-aaral ngayong gabi. Let me just fix some things here. Ayun, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa kabutihan mo, salamat sa katapatan mo, salamat o Diyos na tunay ang pasensya mo ay hindi namin kayang sukatin. Salamat Panginoon sapagkat sa kabila ng aming mga pagkukulang, ikaw ay patuloy at nananatiling tapat. O Diyos, ang iyong mga pangako, ang iyong salita ay totoo. At salamat o Diyos sa mga biyaya mo na patuloy na pinagkakaloob sa kabila ng kami hindi karapat dapat sa mga ito. Salamat Panginoon sa mga events na nagdaan. Salamat sa iyong pagpapala, sa iyong pag-iingat, at sa iyong pagkilos. Ganyan din Panginoon, aming pong hinihiling nawa ng mga napangaralan ng iyong ebanghelyo ay patuloy mong kilusin at ikaw po Panginoon ang magligtas. And Lord, we pray now sa aming pong pag-aaral ngayong gabi, ikaw po nawa ang gumabay sa amin. Patuloy naming matutunan ang sinasabi ng iyong salita patungkol sa tao, particularly patungkol sa katawan na iyong pinagkaloob sa amin na dapat namin ipaglingkod at mabigyang luwalhati ang pangalan mo sa pamagitan nito. Nawa ikaw ang patuloy na gumabay, magbigay wisdom, pagkaunawa sa amin, and Lord, not just to gain knowledge, but Lord, help us to be doers of the word and not hearers only. Muli, Panginoon, ikaw ang patuloy na maluwalhati. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. Hindi lamang ang mga nagawa, kundi maging ang mga nasabi, maging ang mga naisip, mga ninasa na hindi karapat dapat. O Panginoon, patawarin mo kami. Nawa ay mabigyan namin ng kaluwalhatian ng iyong pangalan sa bawat aspeto ng aming buhay. Lahat ng ito ay aming inihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so dumako ho tayo sa ating pinaka-lesson. Again, this is lesson number 16 and medyo palapit na tayo sa pagwawakas ng ating pag-aaral. Malapit na, ano ho? And again, it doesn't mean na napag-aaralan natin lahat patungkol sa doctrine of men, but again, these are just the surface teachings, basic teachings about the doctrine of men. Nawa ito yung maging encouragement sa atin na lalo pang magbasa, makinig ng mga iba pang mga pag-aaral patungkol ho dito. So let's proceed to our review. Again, hindi natin inaalis, lagi namang maging alaala sa atin ang tao inilalang sa imahe ng Panginoon, and we studied at length kung ano yung ibig sabihin nito. And then, tayo as image bearers of God ay nahulog sa kasalanan. Now, kahit na nahulog sa kasalanan ng tao, hindi nawala ang pagiging image bearer natin. Nevertheless, ito ay apektado na ng kasalanan at merong consequence ang pagkahulog sa kasalanan. Nandun ang physical death, nandun ang spiritual death, and then also kung mananatili doon ay eternal death. At isa sa mga consequence, and medyo controversial na consequence, ay yung tinatawag ho na original sin. And that is the transmission of Adam's sin. And sa Romans chapter 5 verse 12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for all have sinned. And my personal understanding sa verse na ito is all have sinned in Adam. That's why even the babies
na hindi pa nakakapag-commit ng personal sin ay namamatay. Ano ho? So muli, nahandoon yung transfer of Adam's guilt and Adam's work of sin, at muli sa atin maaaring meron pa rin, makakasayin lang namin kayo nakasama sa pag-aaral, at parang ang hirap yatang lunukin nun, Brother Paul. Well, that is true. Dahil again, tayo ay lumaki sa isang democratic country, at ang nadala sa atin ay nahandun tayo, I will represent myself. But no, dito sa disenyo ng Panginoon, Adam represented all of us, all of his posterity. Now, nandito yung mabuting balita. Christ represents those who are in Him. Nirerepresenta niya lahat ng nasa Kanya, lahat ng ibinigay sa Kanya ng Ama. That's why nandito yung pagpaparalel ni Apostol Pablo kay Kristo at kay Adan at kay Kristo, and in Adam all died, and in Christ all shall also live. By the disobedience of one, many were made sinners, but by the obedience of one, many were made righteous. So muli, yung imputed sin of Adam, pero nandun naman yung tugon dito at remedy dito is the imputed righteousness of our Lord Jesus Christ. Well, ang pinaka magandang view about original sin is the representative headship view or federal headship, and that is when Adam sinned, he sinned as a representative, as we have been saying, of all people. Therefore, his sin is reckoned legally to his descendants. At ganun din sa atin naman, nung sumampalataya tayo kay Kristo, his righteousness was legally reckoned or imputed sa atin bilang mga mananampalataya. And as Martin Luther said, the doctrine of imputation or justification by faith is the doctrine where the church stands or falls. Kapag ito ang na-compromise, wala ng kaligtasan. At hindi na yun Christian church or whatever na organization or faith. So, muli, napakahalaga ng katotohanan na ito. Pinag-aralan din natin because of the transfer of Adam's guilt, saan ngayon pupunta ang mga bata, at merong iba't ibang view. We hold to the view of salvation of all infants. And again, lagi natin pinapoint out, not because they are innocent, hindi dahil inosente. Muli nga, merong original sin. Pero ang tanging kaparaan, ang tanging tugon dito ay biyaya ng Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus. So, hindi sila papasok sa langit dahil inosente sila. No. Biyaya ng Diyos sa pamagitan pa rin ng ating Panginoong Yesu Kristo. And we laid out 6 reasons why we believe this. Little ones who have no knowledge of good and evil. And sa Biblia, guys, sa book of Jonah, God clearly gives special attention to those who have no knowledge sa mabuti at masama. At dapat doon sa mga bata. As pointed out, sa regeneration in the womb, in the covenant infants, there is a biblical evidence of God's grace at work even at the womb. Ang isang evidence doon ay si John the Baptist. When Elizabeth ay narinig niya ang boses ni Maria, yung na-recognize nung baby sa sinapupunan, yung tagapagligtas. No? So we're not, again, wala tayong details sa Bible na ito ay nangyayari sa lahat ng sanggol na namamatay. Nevertheless, ay meron tayong ebidensya. Number 3, Christ's words towards infants. At sa akin, isa ito sa pinakamabigat na ebidensya. At ang sabi ni Jesus, and they brought unto him all infants or small children sa ibang gospel books. And verse 6, ang sabi ni Jesus, suffer not children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Sa mga katulad nito, at ang implication nito sa atin bilang mga mananampalataya ay to have a childlike faith. At yun yung isang hamon sa atin. Then David's baby with Bathsheba, namatay itong sanggol na ito, at ang sabi ni David, I shall go to him, but he shall not return to me. And again, I take it na it doesn't mean na basta mamatay din ako. Yun. Merong words of hope. These are words of hope as far as I can read it. These are words of hope ni Haring David that he will be reunited sa baby na ito. At alam natin si Haring David ay nasa presensya ng Panginoon. And then number 5, sa akin din mabigat din ito, the basis, the consistent in the scripture, the basis of God's judgment ay yung committed sin, not inherited guilt.
Sa Revelation, binasa natin 22 verse 20 verse 12. The books were open and they are judged according to their works, small and great, according to their works. And again, wala pang works ang mga bata. And ang sabi sa Romans chapter 1 verse 20, ang tao is without excuse because we do have general revelation and special revelation, but both of these revelations are not hindi kaya na i-process ng mga bata. So we can in a sense argue that they are in a sense excused, not because they're innocent, So muli, ang hukom ng buong mundo will always do right, not according to our standards, maaaring sa paningin na dapat lang. No. Muli, may minan silang kasalanan, may minan silang guilt ni Adan, so hindi natin babaliwalain yun, but again, we do have evidence in the scripture that points to the salvation of infants at death. Ang sensitive pang usapan ay up to what age. Now, we do not know, wala tayong alam sa Biblia, kaya walang tinuturo sa atin ng Biblia sa tungkol sa age of accountability, quote and unquote. So, ang payo, at I think napaka-wise na payo, as early as they can understand, teach them God's word. As early as they can understand, teach them the gospel, the Lord Jesus Christ. At again, hindi natin alam yung age ni Timothy, nung sinabi ni Paul about kay Timothy, and thou from an early age has understood, the scripture has made thee wise unto salvation. So, from a child, the scripture has made thee wise unto salvation. That nawa ay kahabagan ng Diyos ang ating mga anak sa bagay na yan. Okay, so muli ay hindi ito para makipagtalo tayo of a differing view, but I hope we search the scriptures daily if those things were so, and tayo ay tumayo not on the conviction of another, but on the scriptures. Point, infants do not have or cannot comprehend both revelation, and it can be argued that they are excused. Now, sinimulan natin last time ang pag-aaral patungkol sa human body. Now, merong kaisipan na pag daw material masama. At ang goal actually ng buhay is to be free from the material. Actually sa reincarnation, yun ang view, to perform well until you reach nirvana, if I remember correctly yung term, to be free from the material world. But again, alam mo natin na ang Diyos ang lumalang sa lahat ng bagay, even material things, and it is very good, at kasama doon yung ating katawan. Kaya nga nung tayo ay naligtas, ang utos sa atin sa 1 Corinthians 6:20, glorify God in your body and in your spirits, which are God's. Man, being created in the image of God, display unique features and qualities. This uniqueness is even seen in his physical constitution, the human body. And kung naalala nyo, meron tayong read na quotation mula sa isang author, na sabi niya, tanging ang tao lang ang erect most na creature ng Diyos, na nakakatayo, and nahandoon yung ating ability to really use our hands creatively. And this reflects God as a creating God. Siya ang gumawa ng lahat ng bagay at nagdi-display yung kanyang wisdom. And man with his hands have really created many things. So muli, nandun yung refleksyon ng imahe ng Panginoon in that way sa tao. So muli, kakaiba talaga ang pagkalikha ng Diyos, and it is reflected sa atin hong physical na katawan. Now, ang Old Testament usual word na ginagamit is that Hebrew word bazar, which is literally yung soft tissue, itong ating flesh, metaphorically, dahil ito ay soft, ito ay naging gamit para ginagamit minsan to pertain to weakness. It is used to symbolize the whole human body. Pag sinabing flesh, ito yung patungkol sa buong katawan. Generic, referring to whole humanity. And my spirit will not contend with flesh. So again, that's pertaining to whole humanity. It can pertain to all inanimate beings, not just human beings, but even animals and creeping things.
And in a more confined sense, it can refer to kinship. That is kamag-anak of mine own flesh, ano ho, kamag-anak ko, mga kalahi ko. So those are the use of that word. So muli, kung naalala niyo yung pag-aaral ho natin sa Sunday school, how will you know in this many meaning ng word na flesh? Well, context will determine. So talagang kailangang bigyang pansin ang context. Point that flesh is the most common term for the body, and it often indicates human frailty and mortality. And then we looked at truths about the body. The body is created by God, malinaw yan, and we need to maintain a sense of awe and wonder at God's hand in the process of the womb. If you remember, we read a passage that even that forming every bone structure, muscle, tissue, nerve, lahat ng yan ay involved ang kamay ng Panginoon intricately sa bawat detalye ng katawan ng tao, and we ought to marvel. And I hope hindi mawala sa atin yung sense of marveling at God's creation, wisdom, power na pag tumitingin tayo sa kanyang mga nilikha, particularly not just nature, but look at again, minsan kami mag-asawa, titignan namin yung mga anak namin. Dati, kaliit-liit. Kaya mong kargahin ng isang kamay. Ngayon, ang aming anak na si Timmy, kung hindi man 18, ay halos 18 kilos na. Nakakamangha kung paanong ang kamay ng Diyos ay gumawa at patuloy na gumagawa. Itong katawan na ito na binigay ng Panginoon. Now, the human body is reflective of physical health and inward soundness. So, again, yung katawan ng tao, nakikita natin yung physical health. Again, may mga physical, pinag-aaralan ng mga doktor yan. May mga palatandaan. Isa na yun yung temperatura, kulay ng balat, and so on and so forth. But also, inward soundness. Proverbs 14:30, a sound heart is a life to the flesh, but envy, the rottenness to the bones. So, yung psychosomatic, that is, yung psyche, ay may epekto sa soma. Makikita natin mamaya yung flesh, yung ating kaisipan. Kaya nga, ito'y clearly nasa scriptures na thousands of years ago, pero lately lang na-discover o sinabi ng mga doktor na pag stress ang tao, pag depress ang tao, mas malapit sa sakit. Dahil merong epekto ang ating mental na kalagayan or kalusugan, mental health, may connection sa ating physical na kalagayan. Number 3, the body is the conveyor or manifestation of appearance. So muli, physical beauty is appreciated but does not compensate for lack of virtue. Now, ito yung kailangan pagkaingatan, lalo na hindi exclusively sa mga kababaihan, pero lalo na sa kababaihan, dahil maging sa Bible nandun yung repeated warnings sa 1 Peter chapter 3, sa Timothy, sa Proverbs 31, andun yung warning na beauty is vain and favor is deceitful. Bakit? Well, dahil mas prone ang babae na mahulog at makumbinsin na ang pinakamahalaga ay dapat maganda ka, physically speaking. And again, ang standard ay ang standard ng sanlibutan. But maganda na makita natin na yes, we can appreciate beauty. God is a God of beauty, but it does not compensate for a lack of virtue. If you remember that proverb, parang diamante sa nguso ng baboy, yung isang babae na walang maayos na pag-uugali. So muli, gano'ng maganda, baboy pa rin. So muli ho, ay kailangan at nawa makumbinsi ang ating mga kababaihan na yung inner man, yung meek and quiet spirit that is in the sight of God, sabi ng 1 Peter chapter 3, is a great price. And I hope ang mga Christian men natin is you're not convinced by the world na outside beauty lamang ang paupangunahing basihan. At yes, yun yung unang makikita, pero hindi lamang yun ang basihan, at tawahan natin nyo at yung maganda sa paningin ng Diyos ay maging maganda rin para sa inyo. So muli,
ay magandang pag-usapan yan sa mga young people lalo na. Number 4, the body has legitimate pleasures to enjoy but sin abuses them. Now, merong mga legitimate pleasures na binigay ng Diyos para sa atin to enjoy pero ang kasalanan, ang tendency nito ay abusuhin. Kamakailan lamang, actually kahapon, kausap ko yung barangay kapitan, ang barangay na kung nasaan ng ating church, sa barangay Guyong, at napunta ang aming usapan sa alternative medicine at napunta daw siya sa ibang bansa, I believe sa Vietnam, o kundi Vietnam, Thailand, yun nasabi niya, na ginagamit nila ang marijuana for medicinal purposes. So again, talagang doon naman nagsimula ang marijuana for medical purposes, but sin abuses it for addiction, So again, nahandoon yung panganib. While it is easy to resort to licentious indulgence or legalistic abstinence, the biblical way is thoughtful self-control and moderation. So merong bangin sa magkabila. Merong licentious indulgence. Basta sige-sige lang, bigay ang hilig ng katawan. Meron naman legalistic abstinence. Ay, bawal yan, bawal yan, bawal yan, bawal yan, bawal. At walang katapusang bawal, 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 bawal. Parang mga pariseo. Ang punto ay merong thoughtful, self-control and moderation. So muli ay kailangan nating bantayan ang mga bagay na ito. Yes, may liberty ang mga Kristiyano sa maraming mga bagay, pero it can be used as a cloak for the flesh, for sin. So nawa kay maging mapagpantay tayo. Dating tayo ngayon dito sa New Testament. New Testament presentation, the terminology na madalas ginagamit sa New Testament is that word sarx. Sarx. Literally, it is the soft part of the body used as partner to the bones, as we have seen. Yun din ang gamit doon sa bazaar. Sa Luke 24:39, di natin pupuntahan dahil nakita na natin yan katulad doon sa bazaar. It is used to symbolize the whole man or human nature. Ginagamit ito para yung word na sarx or flesh sa New Testament ay ginagamit ito to symbolize ang buong tao o ang nature ng tao. For example, sa Colossians 2:5, for though I be absent in the flesh, yet I am with you in the spirit. So again, yung buong tao, absent si Apostol Pablo, wala siya doon. So yun yung sinisimbolo. Metaphorically, the flesh can pertain to weakness, kahinaan sa 1 Peter chapter 1 verse 24, and also kinship, kamag-anakan, relative, kalahi sa Romans chapter 11 verse number 14. Spiritually, when may kinalaman or in contrast, in parallel to spirit, characteristically but not exclusively, dalas ito yung ginagamit ni Apostol Pablo pero hindi laging siya lamang. The word sarx or flesh depicts the sinful realm associated with the reign and influence of sin. Madalas ay ito yung lugar or realm na kung saan namamayani or ano ba tamang salita? Nag-ooperate ang kasalanan. For example, sa Romans chapter 7 verse 18, I know that is in me, that is in my flesh. And that word in is a locative word. Locative meaning it pertains to location, that is in, nasa loob. And in my flesh dwelleth no good thing. So muli, it is a sphere where sin operates. Hindi yung flesh ang masama, pero in the flesh there dwelleth no good thing. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not. And again, this is the verse about indwelling sin. Romans 8 verse 3, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh. Again, it is weak through the flesh. The law is weak because of the flesh, at dahil nga sa nakatahang kasalanan or sa kasalanan na nasa katawan. God sending His own Son in the likeness of, at dito may ginamit na adjective, sinful flesh. Now, it doesn't mean that Christ took upon Him sinful flesh, but in the likeness of, yung katangian ng katawan na kagaya sa atin. So, hindi Superman. Hindi tinatablan ng bala o kung ano paman, pero in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. So, naalala ko lang, balikan ko lang sa Romans 8:3. He condemned sin in the flesh. So, muli, yun hong mga nagtuturo na si Jesus ay pumunta sa impyerno for 3 days and 3 nights upang bayaran ng ating mga... I've heard Baptist pastors
nagtuturo noon, nasan daw si Jesus for 3 days and 3 days? Nasa impyerno, binabayaran ng ating kasalanan. Nakapakinig pa ako na sinusubukang ilagay yon as part of the gospel. Kaya daw wala ng epekto or mahina ang epekto ng gospel na pinapangaral niya dahil hindi daw tinuturo yun. Well, again, una, wala yun sa Bible. At pangalawa, kontra yun sa Bible because here, ang sabi, He condemned sin not in hell, but in the flesh. So when Christ said, it is finished on the cross, in the flesh, it's done. It's a done deal. So muli, let's just be watchful. That sounds good. At minsan parang, at dati sinasabi ko yun, nung bata akong mangangaral. Pero salamat sa Diyos, naitama. So muli, just be watchful about that. Not just sarx, ginagamit din ng salita ng Diyos sa Greek ang word na soma. Kaya psychosomatic. Psycho meaning psyche, yung isip ng tao. Soma, yung katawan ng tao. So, soma, Jesus, isang illustration is Jesus' humiliation. Ito yung pagpapakumbaba ni Kristo. If you remember sa Philippians chapter 2, he was, sa Hebrew, sasabi, he was made lower than the angels. He became man. Sa Philippians chapter 2, he humbled himself and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man. So muli, yung pagkakatawang tao. Sa Hebrews chapter 5 verse 7, who in the days of his flesh, when he had offered up prayers and supplication with strong crying and tears unto him, that he was able to save them from death, and was heard in that he feared. So muli, in the days of his flesh, and those are the days of Christ's humiliation. At yung humiliation ho dyan, Old English, hindi yan yung panghihiya, hindi pagpapakumbaba. Okay? So, liwanagin lang ho natin. Our body is in a lowly state, but it will be transformed. Our body right now, kahit tayo ay Kristiyano, right now we are God's children, as John said sa 1 John chapter 3. Brethren, right now we are God's children, but it does not yet appear what we shall be. Wait ka lang. Kung may mga nakikita ka pang problema, sure. Kasi meron pang parating na glorification at nasa ongoing process ang sanctification. Pero sabi ni Pablo sa Romans 3 verse 21, who shall change our vile body? So right now, even though, take note of the pronoun our, even Paul as an apostle included himself, this is sinabi niyang vile body. So yes, this is a vile body. May dumi, may nakatahan pa rin kasalanan. It may be fashioned, at napakagandang pag-asa, babaguhin ng Panginoon. It may be fashioned unto His glorious body. That's why we call it a glorified body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Isa pa is Romans 8 verse 23, and not only they, but ourselves also. Yung they dyan is nature, creation itself groaneth, sabi, but ourselves also, we groan, which have the first fruit of the Spirit. Even though we do have the Spirit, we are indwelt by the Spirit. We groan. Even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of the body. And as we have been saying dito sa JCBC, ang kaligtasan is not just ang kaluluwa mo pupunta sa langit. And so much of the salvation language ng maraming mga evangelical churches, ang kaluluwa mo pupunta sa langit. And that is true. Praise the Lord, that is true. Malaking blessing yun. Hindi natin binabawasan yun, pero ang pag-asa, ang pinakahinihintay ng mga mananampalataya ay hindi pupunta sa langit ang kaluluwa, kundi ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, at ang katawan na marumi, ang katawang may kasiraan ay papalitan ng walang kasiraan, at ito'y papalitan ng walang kamatayan. So muli, yung resurrection, yung glorification. So right now, we are in a lowly state. May nakatahan pa rin kasalanan. But it will be transformed. Praise the Lord. Napakaganda na pag-asa na meron tayo bilang mga mananampalataya. Number one, man is body in his earthly mode of existence. So hindi maiaalis ang tao sa katawan in his earthly existence. In this sense, he is not merely in possession of a body, but he is body human, oriented to earthly reality. So hindi
Muli, hindi ka parang paano ba ito? Hindi ka parang mantika na nakalagay lang sa bote. Okay? No. Talagang ikaw ay isang tao, at sa isang kumpletong tao, merong katawan at merong kaluluwa. So ito ay yun yung kalagayan natin. We are a body human, oriented to earthly realities. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa Philippians 1:20, according to my earnest expectation and my hope that nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Ano muli? Yung pananaw na ang katawan ay masama at maluluwalhati lang ang Diyos sa mga spiritual na bagay, no? We can and we should magnify God, Christ, through our body. Ano? Ito yung simulang verse natin kanina sa 1 Corinthians chapter 6, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. In this mode, habang tayo nasa ating katawan, man is to fulfill his responsibility to God. Huwag natin hintayin na tayo ay, alam mo yun, sa langit na lang, or pag nahanda na sa glorified state. No? Even in this mode, sa ating katawan bilang mga mananampalataya, we have responsibility na kailangan gawin sa Panginoon. 2 Corinthians 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, and that everyone may receive the things done in His body. Okay? Muli, yung mga ginagawa natin as Christians, yes, it's not anymore the basis for our salvation. Hindi ito ang basis ng ating salvation. Pero sa 1 Corinthians 5:10, ang context niyan is rewards. What we do as believers in this body will be the basis for our rewards. And muli, yung rewards na yon, yung rewards is not just for our own enjoyment actually, but it has an impact. Pinag-aralan pa natin, it has an impact in our capacity to glorify God. So muli, napakahalaga. So hindi pwede at hindi dapat isipin ng isang tao, well, basta ako pupunta na sa langit, I have no concern for my reward. When you say wala kang concern for rewards, then you're tantamount to say, I have no concern glorifying God in heaven. And that could not be. Hindi uubra. So, muli ho, napakahalaga nito. Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. So, muli ho, ay meron tayong mga responsibilidad habang nasa katawan na ating kailangan gawin para sa ating Panginoon. Number 2, sanctification as well. Sanctification as well as sinfulness are experienced in the body. So, sanctification is the pursuit of holiness. But also, in that same body na nagpupursue ka ng sanctification, nahandun din yung experience ng sin. That's why, kung babasahin yung Romans chapter 7, that conflict in the believer ay talagang napaka-honest ni Apostol Pablo kung paano siya bilang apostol, siya na talagang kinikilalang quote-unquote spiritual giants, merong struggle. Well, that is the same sa atin bilang mga mananampalataya. Una, tingnan natin yung sanctification. Romans chapter 8, verse 13. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. So this sanctification is experienced in the body. Nararanasan natin sa ating katawan. So, hindi pwedeng isipin, basta maaring sa katawan, nagkakasala ako, pero sa aking espiritu, sa aking puso, sa aking niluluwalhati. That's a false dichotomy. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Ikaw ay isang tao. At sa pamamagitan ng katawan na ito, lalo na bilang mga mananampalataya, we should have practical sanctification. Mortify, patayin ang mga gawa that is pertaining to sinful deeds ng katawan.
First Corinthians chapter 9 verse 27. But I keep under my body. Ano yung keep under? Undercover? Under ano? Ang pinaka ibig sabihin niya ni Apostol Pablo is literally, if I remember correctly, I give it a black eye. I subject my body. Siguro sa mas anong salita, dinidisiplina ko yung aking katawan. Kinokontrol ko. Hindi ko basta hinahayaan na masunod yung nasa nito. I keep it under control and bring it to subjection. Why? Lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. At yung cast away dyan, liwanagin lang natin, hindi huyaan pagkawala ng kaligtasan. Ang image yung cast away dyan is to be put aside. Hindi ka nakagamit-gamit. At pag hindi dinisiplina, hindi kinontrol, pag hinayaan lang ang pita ng laman, yes, maaaring for some time gamitin ka ng Panginoon. But kung hindi mo babantayan, you can be cast away or moved aside at iba ang gagamitin ng Panginoon. So there must be sanctification experienced in the body. Next, also, not just sanctification, but napakahirap, even sinfulness. Hindi natin pupuntahan sa Romans chapter 7. We've studied here sa church. I encourage you to read it, pero sa sinabi ng ating Panginoon sa Matthew chapter 5, tingin ko ito'y napaka-telling. Ang sabi niya, if thy right eye offend thee, pluck it out, and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not that the whole body should be cast into hell. And if thy right hand offend thee, cut it off, and cast it from thee, for it is profitable for thee that one of thy members should perish, and not the whole body should be cast into. Actually, we can use this verse doon sa sanctification, but also in that sinful experience, that is, again, ang tinukoy dito ng ating Panginoong Jesus ay parts of the body. And meron talagang mga parte ng katawan na mas aktibo sa ilang mga partikular na kasalanan. Alam mo natin yan. Hindi ako magbibigay ng example. For example, pag nanakaw, madalas ang gamit ay kamay. Again, physically, kumukuha ng mga bagay hindi kanya. Or technologically, ginagamit ang keyboard para makapagnakaw ng online, and so on and so forth. So muli, ay again, nahandoon yung sinful experience in the body. Now, liwanagin ko lang, hindi ito limitado sa katawan. As Christ said, kapag ang isang tao ay tumingin sa isang lalaki, tumingin sa isang babae, at nagnasa sa kanyang puso, siya ay nangalon niya, nasa kanyang puso. So, again, sin is not limited in the body, but it is not also divorced from. Hindi ito hiwalay sa katawan. Note, the body as such is not sinful. Ang katawan mismo, yun yung binibigyan natin pansin. Hindi kaaway ang katawan. Again, glorify God in your body. Ang kaaway ay yung kasalanang nakatahan sa katawan. Ang papatayin ay hindi yung katawan. So muli, hindi nagtuturo dito si Jesus ng literally bodily mutilation. Ang papatayin ay yung mga gawa ng laman, the sinful works of the flesh. Now, New Testament teachings that pertains to the body. Tignan natin ang ilang mga tinuturo ng bagong tipan patungkol sa katawan. Number 1, the certainty of death. The certainty of death. Kahapon, Apo Ho ay nabigyan ng pagkakataon magturo ng Bible study sa isang burol, isang burol na sa patay. At again, isa sa mga sigurado, libang kung ikaw ay Kristiyano at inabutan ka ng pagbabalik ni Kristo, sabi nga ni Apostol Pablo, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Merong hindi makakaranas ng kamatayan. But generally speaking, ito ay sigurado sa lahat ng tao. Mamamatay ang lahat ng tao sapagkat ang lahat ng tao ay makasalanan. So death is the body side of the penalty of sin. Physical death, that is. If you remember, isa sa mga
bunga ng kasalanan ay death, and spiritual death immediately, physical death eventually, dun sa experience ni Adan at ni Eva. Hebrews chapter 9 verse 1 and 7, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Tinakda sa mga tao ang mamatay na minsan. The shortness of earthly body life implies the tremendous ethical implications. Merong yung paalala sa atin na maiksi ang buhay, sigurado ang kamatayan. Meron itong dapat maging tulak sa ating paraan ng pamumuhay. Merong ethical implications ito. Ang sabi ng Psalm 90 verse 10, the days of our years are 60 years and 10. 1 is 20, 3 is 60, plus 10, 3 60 plus 10 equals to 70. And this is the average. So by the time of the Psalms, by the time of David, Moses, makikita natin na, nagkakamali ng tanda, si Moses is roughly around 130 years. Pero pag the time ni David, I'm not saying na walang umaabot ng 100 years, pero again, maaaring by observation, ang average na edad ng tao is 70, pag malakas 80, and hanggang sa ating ngayon. And that is very, very short compare sa mga nauna. Just si Adan, 930 years. Si Methuselah, 969 years. Pero yung downward trend ng iksi ng buhay, yung trend pag iksi ng buhay ng tao, dito is around 70, by reason of strength 80. Pagdating sa verse 12, anong dapat ang maging implikasyon nito sa atin? Hindi mahaba, mga kapatid, hindi mahaba. Maiksi lamang ang buhay. Kung aabot ka ng 70, paano kung hanggang 50 ka lang? Paano kung hanggang 30 ka lang? Ang sabi, teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. So, I don't think, kung sa biyaya ng Diyos talagang matutunan natin ito, we will not kill time. We will not waste our days. We must apply our hearts unto wisdom. Teach us to number our days. Number 3, so may naraktawan tayo, no? Babalik ako lang sa notes ko kung may naraktawan tayo. Number 3, hope of the resurrection. Yes, may certainty of death, but there's hope of the resurrection para sa mga mananampalataya. Madalas ko nagagamit yung nanay ng isang kapatid natin na mayapa, at lagi na lang yung nanay niya tuwing nakakausap ko ay umiiyak, kawawa naman yung anak ko, kawawa naman yung anak ko. And lagi ko siyang pinapaalalahanan, Nay, yes, namatay. Pero look forward, move forward. Ano sinasabi niya sa salita ng Diyos? May darating na muling pagkabuhay. Transformation of the dead body into a state fit for eternity. Alala niyo, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, itong katawan na ito ay hindi maaaring magmana. Itong namamatay na katawan na ito, itong may kasiraan na katawan na ito, hindi maaaring magmana ng walang hanggan. So, ito ay papalitan ng Panginoon. Sabi nga ni Juan, 1 John 3:2, Beloved, now are we the sons of God. Again, with all the infirmities, with all the imperfections, kung ikaw ay totoong mananampalataya, we are the sons of God. And it does not yet appear what it shall be. Maaaring not sinful imperfections. Maaaring iba nahuhulog sa kalagayan. Kung totoong Kristiyano, bakit ganito? May karamdaman, bakit ganito? Ang aking katawan. It does not yet appear what we shall be. Hindi pa. But we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Babaguhin tayo ng Panginoon. Summary or Christian attitude towards the body. Ano ba ang Christian attitude towards the body? Number 1, appropriate appreciation of the body with its legitimate enjoyments. Pwede appreciate. Lord, salamat. At minsan, nagagawa natin ilustrasyon dito sa church, yung panlasa. Yes, ang aso, kung hindi nagkakamali ng tanda, ay may 200 times na mas matinding pang-amoy kaysa sa tao. Pero ang dila naman ng tao is 100 times na mas better kaysa sa dila ng aso. So, muli, yung pagnamnam natin, ng mga flavors. Imagine mo yung
yung huling napakasarap na talagang ninamnam mo, yung habang umuulan, yung mainit at maasim na sabaw ng sinigang, ano, saktong-sakto yung alat, or yung dessert na natikman mo na talagang napakasarap nung chocolate mousse cake, ano, at kung ano-ano pa. Nung minsan may kinainan kami ng asawa ko at sabi, napakasarap, talagang gano'n. Oh, again, appropriate appreciation of the body. Lord, thank you, ano, na meron tayong ganito. And it's legitimate enjoyments. Legitimate enjoyments, yung pagkain, mga sites na pupunta, nakikita, mga bagay na nararanasan, even sa mag-asawa, na binigay ng Diyos sa mag-asawa lamang. So muli, pwede at dapat nating pwede natin ma-enjoy. Dapat natin iluwalhatiin ng Panginoon sa mga bagay na ito. Ayan, sabi ng Psalm 139 verse 14, I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Marvelous are thy works. And we are God's work. Yes, broken by sin, but we are still God's work. At salamat because nung tayo naging kay Kristo, we have been made new creature in Christ. Avoid putting it on top of priority. Iwasan natin na ilagay ang physical. Yes, merong tamang appreciation, legitimate na pag-enjoy, pero hindi itong appreciation sa katawan at pag-enjoy ng mga pleasures ng katawan ang maging prioridad. Muli, paalala sa atin, man shall not live by bread alone. Kailangan ng bread, may legitimate need and place ang bread, but man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Accepting the inevitability of death. Kailangan natin tanggapin. At minsan, kahit mga mananampalataya, on the opposite, in the both side of the spectrum, yung meron mga Kristiyano ayaw tignan ng kamatayan. Kahit Kristiyano, ayaw pag-usapan ng kamatayan. Actually, merong theologian nagsabi, isa sa mga namimiss ng Kristiyano ay hindi na pinag-iisipan ng kanilang kamatayan, kaya nabubuhay silang parang hindi sila mamamatay. So, muli ay kailangang bigyang pansin ito. Now, on sa kabilang banda naman, ay kailangan din naman na huwag puro kamatayan at huwag na namang i-romanticize ang kamatayan. We will look at it later. Again, Hebrews 9:27, and it's appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Darating ang kamatayan. 2 Timothy 4:6, for I am now ready. So this Apostle Paul, titignan niya ang kamatayan. Hindi siya name it and claim it. I claim it. Hindi ako No. Sabi ni Pablo, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight and finished my course. I have kept the faith. Hopeful of the resurrection. Yes, tingnan natin at kinikilala natin ang kamatayan, but kagaya nga ho na sinabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, hindi tayo nalulungkot kagaya ng iba na walang pag-asa. So, nalulungkot tayo, pero sa ating kalungkutan, merong pag-asa, at yun yung pag-asa ng muling pagkabuhay. 1 Thessalonians 4:16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive shall remain and be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. And ang pinakahuling verse dyan, verse 18, wherefore comfort one another with these words. What comfort? What comfort sa mga mananampalataya, lalo na kung may mga nauna na sa atin na mga mananampalataya. What comfort ang dulot ng pag-asa ng muling pagkabuhay. Lastly, caution. Avoid romanticizing that. Ano ibig sabihin romanticize? Idealizing, glamorizing. Madalas naririnig ko to. At alam ko kung saan sila nanggagaling, pero muli, hindi ito biblical language. Yes, sinabi ni Pablo, to be absent from the body is to be present with the Lord, which is far better, but ang tingin niya ay doon sa presence ng Panginoon, not sa kamatayan. At madalas nakikita ko itong kamatayan na example, sabi, death is a friend that will lead you to the presence of Christ.
Hindi daw kaaway ang kamatayan. Ito daw ay kaibigan na dadaling ka sa presensya ni Kristo. Well, very romantic, but that's not biblical language. That's not biblical thought. Actually, sa Bible, ang sabi, the last enemy that shall be destroyed is death. Even at the last moment, death is an enemy. Death is totally contrary to our eternal God. So, and it's the result of sin. So, it's not a friend. Pero meron tayong pagtatagumpay. Dahil kay Kristo, we have victory over death. So, muli, meron tayong katawan. Kasama ito sa tinubos ng Panginoong Jesus. At meron tayong pag-asa kahit dumating man ang kamatayan. Thank you po at nakasama namin kayo ngayon sa pag-aaral. Tignan ko lamang kung meron tayong mga questions. Thank you po sa kasama namin sa pag-aaral si Nanay Lani ngayong gabi. Meron lang siya sinabi. Basahin ko lang po. No? Brother Paul, are the rewards that are to be rewarded, are they the 6 crowns that are mentioned in some verses in the Bible? Yes. Now, ayoko lang isipin natin na ito na parang mga literal na corona na patong-patong na ibibigay sa atin. Hindi ito parang corona ng mga hari. At madalas, yung crowns ay just a wreath. Yung dahon na, yun yung crown. At muli, ay hinahan doon yung sinabi ng writer ng Hebrews that God is not unrighteous to forget your labor, your work and labor of love. Hindi siya hindi matuwid. Andun yung gantimpala ng Panginoon. We do not know the extent, muli ang sabi ng Biblia, eye has not seen or ears have heard that the Lord had prepared for those that love Him. And then yung rewards nito, at hindi ito rewards, akin to. Muli, sa Bible, it is one of the means na gagamitin natin to yung mga crowns na yun ay ilalagay din natin sa paanan ng ating Panginoong Kristo. Why? Again, may crowns of soul winning, may crowns of persevering, iba't ibang mga crowns. And how were you able to accomplish that? It's by the grace of God. Kasi kanino mo pa rin ibabalik yung crown. So, sabi ko nga kanina, hindi pwede at merong maling kaisipan na nangyayari kapag basta ako pupunta sa langit, wala na akong pakialam sa rewards. You should. Dapat meron kang pakialam sa rewards because yung rewards na yon ay merong epekto sa ating pagluwalhati sa Panginoon. At kung wala kang desire sa pagluwalhati sa Panginoon, doon ay merong problema. So, thank you po doon sa tanong na Lani. Tingnan ko lang po sa atin hong mga text messages. Text po ni Brother Boy, kung ang mga true Christians ay bibigyan ng new glorified bodies, ano kaya ang mangyayari sa body ng mga unbelievers? Wala, makikita ho natin sa Biblia ay sila ay actually bibigyan din ng katawang walang kamatayan. Though hindi siya masasabing katawan na walang kasiraan, pero siya ay katawan na walang kamatayan. Hindi sila bagong nilalang. Pero because they will also be all men actually will be resurrected. Pero ang pag-asa ng Kristiyano ay tayo ay muling we will be resurrected unto life, into God's presence. Pero ang mga hindi Kristiyano, they will be resurrected to be thrown into the lake of fire. So, matinding kahirapan ang naghihintay sa kanila. So, all men will be resurrected. Wala tayong detalye sa Bible kung anong klaseng katawan. Ang alam natin, hindi ito namamatay. Dahil they will suffer forever and ever, sabi ng salita ng Diyos. There will be weeping and gnashing of teeth, sabi ng salita ng Panginoon. So, walang kamatayan na katawan. At again, yung minsan napag-usapan namin ito sa group chat ng mga kalalakihan, nagkaroon ng theological discussion doon. Nevertheless, ay yun lang yung masasabi ho natin ngayon, baka mamaya meron pa tayong mga verses na hindi ko maalala sa ngayon, pero yun yung kanilang magiging kalalagyan. Okay ba if we serve or make offerings to receive rewards from God? Hindi ba parang bribery yun?
Again, merong mga rewards ang Panginoon at doon ho ako nagbibigay ng warning. If you remember, doon sa ating pag-aaral ng benefits of fearing God, is merong tendency na, okay, maglilingkod ako sa Diyos to get those rewards. Which is totally the flip side of fearing God. Because ang pagkatakot sa Diyos is to make the most of God. So ngayon, gagamitin mo ito para makuha ko ito. So muli, at kagaya ng ating napag-aralan na nabanggit lang natin ngayon, even those rewards will be for our glorification of God, not to make most of ourselves. Tingin ko ho ay binigay ng salita ng Diyos sa atin yun upang tayo ay ma-encourage at lalong magsumikap. Nevertheless, ang makikita natin sa Biblia, ang madalas na paalala sa mga mananampalataya as to motivate us is, whether therefore you eat or drink, do all to the glory of God. Whatever you do, do not do it as in the sight of men, but do for the name of Christ. So, ang laging motivation, sabi lang sa Bible, merong reward. So, correct me if I'm wrong sa pagsasabi nito, but as far as I can remember, mga verses sa Bible, ang laging sinasabi, may reward, yes. Pero hindi yun ang motivation. Rewards are never a motivation. As far as I can remember, ang mga text sa Bible, ang laging motivation is for the glory of God, our love for God. Yun ang laging motivation. Pero meron lang sinabi, merong reward. So, kailangan nating bantayan, lalo na kung yung desire for the reward is a desire for ourselves. At baka mahulog nga sa gagamitin mo ang Panginoon para makuha mo yung meron kang mas gusto. Ayan. So, nawa. Yun nga lang, paano pag hindi mo nakuha yung mas gusto? So, dun magkakaroon ng malaking panganib. So, again, correct me if I'm wrong, sa ngayon yun yung pag sinusubukan ko alalahanin yung mga verses, the Bible always say, may reward. Thank you, Lord. Pero ang motivating factors ay hindi yun. Yung pagmamahal sa Panginoon, yung ginawa ni Kristo para sa atin, yung mga naghihintay para sa atin. So, those are the motivating factors na binigay sa atin ng salita ng Diyos. And, yun, kung gustuhin mo gusto ko yung reward, dahil yun ay maluluwalhati ko dun ang Panginoon lalo. That's good. That's good. Purihin ang Panginoon. Dun ko nakikita na, yes, you will go after the reward in a godly way. Na hindi to kontra at magiging against sa pagluwalhati sa Panginoon. So, I hope gets po natin. Thank you po dun sa mga tanong, and I hope ay patuloy tayong natututo at lumalago sa pananampalataya sa ating mga pag-aaral na ito. Tayo ho ay dumako ngayon sa atin hong panalangin. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa biyaya mo, salamat sa katapatan mo, salamat o Diyos sa patuloy mong pagkakaloob ng aming mga pangangailangan, maging ang mga katotohanan mo na yung binapakita sa amin at napapaalalahanan kami, at nawa o Diyos ngayon ay nakita namin na maging ang katawan na ito na yung pinagkaloob, yes, may nakatahan pa rin kasalanan sa ngayon, o Diyos, ay nandun ang aming responsibilidad na gamitin ito para sa kaluwalhatian mo, para mapaglingkuran ka. Tulungan mo kaming patuloy na patayin ang mga kasalanan na nakatahan sa amin. At nawa, abutan mo kami na nagsusumikap sa biyaya mo. At salamat Panginoon sapagkat maging sa amin ng mga yung mga alipin, yung mga tinubos ay meron kang binigay o sinabi o pinangako na mga gantimpala. At nawatulungan mo kami ng aming puso ay magkaroon ng tamang pagnanasa, tamang layunin sa mga gantimpalang ito, at yun ay kung ikaw ay patuloy na maluwalhati. Samahan, patuloy mo kaming gabayan, at nawa Panginoon ng mga katotohanan ito ay patuloy na mag-ingat at magturo sa amin. Lahat ng ito ay aming inihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat po, and I hope, lalo na sa ating mga kapatid sa JCVC, hope to see you this coming Friday sa ating prayer meeting and this coming Lord's Day. Again,
sa 27, this coming Lord's Day, ay meron tayong couples fellowship. God bless po. Magandang gabi.